Samantala, pumalo na sa 16.75 trilyong piso ang utang ng Pilipinas noong nagdaang buwan ng Abril, katumbas ng karagdagang halos 70 bilyong piso. Sa kabila nito, positibo pa rin ang Bureau of Treasury na may tuturing pa rin itong sustainable at nakaangkla sa misyong paunlarin ang ating ekonomiya. Tinutukan yan sa report ni Dustin Bayog. Umakyat sa 16.75 trilyong piso ang kabuang utang ng bansa na naitala sa katapusan ng April 2025 batay sa Bureau of the Treasury. Nakapagtala ito ng 0.41% increase o katumbas ng 68.89 bilyong pisong dagdag sa pambansang utang mula sa naitalang 16.68 trilyong piso noong March 2025, 1 trilyong mataas sa naitalang 15 trilyong piso noong April nakarang taon. Sa kabila nito, itinuturing pa rin sustainable ng Treasury ang naitalang maliit na increase na dulot ng pagpapalakas ng piso na siyang nakatulong sa pagbawas ng mga inuutang sa ilalim ng fiscal program. Dagdag dito na nasa tamang direksyon pa rin ng pamahalaan sa misyon nitong mapababa ang debt to GDP ratio sa below 60% sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayon din ang target na maibaba sa 3.8% ang fiscal deficit pagdating ng 2028. Samantala, domestic na utang pa rin ang halos bumubuo sa utang ng bansa na may halagang 11.59 trilyong piso o katumbas ng 69.2% kumpara sa external debt o utang mula sa labas ng bansa na nasa 30.8%. Ito raw ay bunsod ng mataas sa debada government securities, kabilang ang benchmark bonds na pagpapakita pa rin ng mataas na tiwala ng mga investors sa bansa. Nakitaan naman ng pagbaba o improvement ang external debt na mabawasan ito ng higit 140 bilyong piso o katumbas ng 2.68% mula sa buwan ng Marso. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.